Isabel, sigurado ka bang gusto mong ilipat lahat ng iyong ari-arian at isama ang iyong anak na lalaki para manirahan sa ibang bansa ng permanente? Isabel, hayaan mong kumpirmahin ko ulit, kapag pirmado mo na ang dokumentong ito, ikaw at ang iyong anak ay hindi na muling makikita ang ama. Yan mismo ang gusto ko. Para tuluyang iwanan ang ama. Sige, sinimulan na namin ang proseso ng imigrasyon para sa iyo at sa anak mo, at ang paglilipat ng ari-arian sa ibang bansa. Matatapos ang paglilipat sa loob ng 3 araw, nasira na ang capital chain ng SWAT Group, malapit na itong mabangkarote. Ang iyong flight palabas ng bansa ay nabook na rin para sa iyo. Pagkatapos ng 6 na taon ng pagsasama kay Marco, napagdesisyonan kong tapusin na ito. Walang bigla ang nagdedesisyong umalis. Maliban na lang kung sobra-sobra na ang kanyang pagkabigo. Isabel, Hello, Isabel. bumalik na ang asawa ng boss. Vice Presidente Isabel, di ba't may sakit ka, nagpapahinga sa ospital? Anong dahilan ng bigla mong pagpunta sa opisina? Si David ay sobrang nangungulila sa iyo. Halos gumaling na ako, dumaan lang para magtingin. Ngayon ay ang aming ika-6 na anibersaryo ng kasal. Nagtataka ako kung anong sorpresa. Si Marco ang mayroon para sa akin. Marco, anong ginagawa mo sa opisina ko? Sino siya? Sophia, anong ginagawa mo dito? Siya ang aking intern, si Andrea. Napakagaling niya. Bakit suot mo ang damit ko? At ang kwintas ko? Marco, paki-explain mo ito sa akin. Bakit nasa kanya ang hot culture mula sa aking closet? Damit at alahas lang naman yan. Bakit ang peti mo? Bibilhan kita ng bago. Tapos na ang problema. Damit lang. Ito ay limitadong edisyon, gawa kamay na hot culture. Iisa lang ang katulad nito sa buong mundo. Binigay mo ito sa akin 6 na taon na ang nakalilipas. Bilang tanda ng iyong pagmamahal, anong karapatan niya na magsuot ng ganito? At isa pa, bakit mo ibinigay ang mga alahas na kinolekta ko? Sa iba ng basta-basta. Marco, Sofia, galit ba siya sa akin? Huwag mo siyang isipin. Sofia, kasalanan ko ang lahat, huwag kang magalit. Sabi ni Marco, dapat daw akong mag-formal na damit para makipagkita sa mga kliyente kasama siya. Akala niya bagay sa akin ang damit na ito, kaya isinuot ko. Talagang hindi ko alam na sa iyo ito. Ngayon, alam mo na. Kaya't hubarin mo, sunugin mo, germaphobe ako. Marumi na ito. Sino ang nag-empleyo nitong? Nobody na, lumalabag sa patakaran sa kumpanya? Tama na. Ako mismo ang nag-empleyo kay Isabel. May negosyo kaming dapat pag-usapan dito. Lumabas ka at magpalamig. Sophia, huwag kang gumawa ng eksena. Ano ang sinabi mo? Intern lang siya. Anong karapatan niya na pag-usapan ang mga proyekto sa aking opisina bilang A? Ma'am, ang opisina na ito ay hindi na sa iyo. Ano ang nangyayari? Ako ang vice presidente ng Grupo Reyes, ang asawa ng boss. Bakit napasok ng isang intern ang pribadong opisina ko? MS, Sofia, habang nasa ospital kayo dahil sa sakit, sabi po ni David, yung opisina ay nakatenga lang doon. Kaya pinagamit muna kay Secretary Isabel. Marco, kailangan ko ng paliwanag mula sa iyo. Sophia, nasa ospital ka dahil sa sakit. At ako naman ay lubhang abala sa trabaho. Mali ako at hindi kita nadalaw. Pero, opisina lang naman ito, di ba? Hindi mo naman ginagamit. Ano ba ang masama kung ipagamit kay Isabel? Worth it ba na magalit ng ganito? Marco, pakiusap, huwag mo nang ipagtanggol ako. Tama si Sofia. Isa lang akong intern. Hindi ko dapat isinusuot ang magandang damit na ito. O gamitin ang magandang opisina. Aalis na ako ngayon din. Isasauli ko ang opisina kay Sofia. Hindi na kailangang lumipat. Malaki ang naitulong mo sa kolaborasyon sa Kin Group ngayon. Ang lahat ng ito ay nararapat sa iyo. Ang family portrait ko, ang mga award ko, ang mga sertipiko ko nasaan na sila?
Ang sertipikong ito ay inabot ng 2 buong taon. Para manalo para sa Grupo Reyes, unang pwesto sa paligsahan ng disenyo. Ang award na ito, pinagpuyatan ko para sa isi ng Grupo Reyes. Nagmamadali sa mga draft. At nagkasakit ako para makuha ito. Ang family portrait na ito ay kinuha noong 1 buwan pa lang ang anak natin. Sabay natin itong kinuha. Marco, may puso ka ba talaga? Kasama na kita mula sa wala hanggang sa narating natin ngayon. At ikaw, pinayagan mo siyang itapon ang pinakamamahal kong mga bagay sa basurahan. Sofia, paumanhin. Hindi ko sinasadya. Tumahimik ka. Anong karapatan mo para tumayo dito? At banggitin ang pangalan ko. Marco, binibigyan kita ng 3 minuto para ibalik ang lahat sa dati. Sofia, hindi pa ba sapat ang gulo mong ginawa? Mga tropeo lang at lumang litrato ang mga yon. Bata pa si Isabel. Hindi niya alam ang ginagawa niya. Pero ikaw, asawa kita, ang vice presidente ng kumpanya. Ano ba ang masama kong tumulong sa isang baguhan? Bakit ka gumawa ng nakakahiyang eksena? Labis akong nabigo sa iyo. Malapit nang dumating ang mga tao mula sa Kin Group. Halika na. Mag-usap tayo sa labas. Isang minuto na lang. Tapos na ang oras. Marco, dahil ipinaglalaban mo ang isang intern, huwag kang magalit kung maging brutal ako. Ms. Kin, ito si Sofia, tungkol sa kolaborasyon ng Kin Group at Grupo Reyes. Maaari ninyong itigil. Nagkasakit ako at na-ospital ng 1 linggo. Maraming umalis sa kumpanya, mahigit 70 empleyado. Ang output ng design department ay bumaba ng 20%. Ano ba ang nangyayari? Sofia, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ininsulto ng CEO ng Kin Group sa publiko, si Isabel. Tinawag siyang masamang babae. Sabi, nakarating lang siya sa taas dahil sa pakikipagtalik. Mali ba siya? Sinabi rin niyang, kung wala ang overseas assets ng Pamilya Cruz na sumusuporta sa'yo, wala sanang Scott Group ngayon. At na ako, habang nasa ospital ka, ay may kinakasamang intern na walang utang na loob at walang hiya ako. Sofia, ikaw ang nagsimula ng lahat ng chismis na ito. Marco, hindi ako ganyan kapeti. Ang tama at mali, may mga mata ang mga tao. Sila ang husga. Si Isabel ay isang babae. Mabait siya at hindi kayang tiisin ang kahihiyan. Umalis na siya, at ang deal sa Kin Group ay nabasag. Sofia, masaya ka na ba? Ako nga. Masaya ako. Marco, lahat ng ito ay dahil sa'yo. Hindi ako yung tipo ng tao. Nagtitiin ng galit. Panoorin mong mabuti. Sofia, ano ba ang ginagawa mo? Nababaliw ka. Pigilan mo yan. Masasaktan ka. Ang masaktan ako ay dahil sa'yo. Nagwawala ka na naman. Kailangan bang ganyan ka kamasakit ang dila? Pinipon ko ang lahat ng ito mula sa mga auction sa ibang bansa. Sofia, ano ba talaga ang ginagawa mo? Sinira mo ang culture dress at necklace ko. Binabasag ko ang wine collection mo. Sinusunog ko ang mga painting mo. Patas lang yan. Ito na ang huling pagkakataon. Huwag mo nang hayaan akong makita si Isabel ulit. Sofia, nababaliw ka na talaga.
Sofia, ang tagapagmana ng isang malaking korporasyon sa pananalapi sa ibang bansa. Kung wala siya, wala sanang Grupo Cruz sa kasalukuyang estado nito. Kung tatanungin mo ako, si Ginang, David, ang pinakamalaki ang naiambag sa kumpanya. Anyway, saan man pumunta si Sofia, susunod ako. Sa buong buhay ko, siya lang ang susundan ko. Ng buong katapatan. Ako rin. Hoy, ikaw yung masamang maninira ng pamilya. Naghasik ka ng away sa pagitan ni G. David at Ginang. David, wala kang hiya. Hoy, badge ko. Sinusuot mo ang damit ni Sofia. Nag-aaksesorya ka ng alahas niya. Nakaupo ka sa opisina niya at nagpapasyal-pasyal ka sa kumpanya buong maghapon. Dapat inasahan mo na ito nang itinapon mo sa basurahan ang mga sertipiko at family photos na pinaghirapan ni Isabel para sa kumpanya. Sa basurahan. Dapat isipin mo ang araw na ito. Lumabas ka sa kumpanya, ngayon din. Kung hindi, sasampalin talaga kita. Marco. Naipasa ko na ang resignation letter ko. At naghahanda na akong umalis. Pero hindi pa rin nila ako pinapaalis. Palem, Marco. Desisyon ko ito, huwag mong sisihin si Sofia. Ang iniisip lang niya ay ang kapakanan mo. Ma'am, masyadong abala sa trabaho ang amo. At matagal nang hindi umuwi para makita si Gabriel. Gusto mo bang tumawag sa kanya? Ikaw pala si A. David. Ang gwapo mo. Sinabi sa akin ng tatay ko na kailangan mo ang mga resources at koneksyon ng Grupo Cruz. Anong sakto? Kailangan din ng Grupo Cruz ko ang domestic production base ng pamilya Reyes. Ang business marriage na ito, tinatanggap ko. Sofia, para sa akin, higit pa ito sa isang business marriage lang. Totoong gusto kita. Pagkatapos nating ikasal, mamahalin kita ng mabuti, ipagtatanggol kita, magkakaroon tayo ng anak, at magsasama hanggang pagtanda. Sofia, bakit ka nagpadala ng mga tao para bulihin si Isabel? At pinasali mo pa ang media para i-cyberbully siya. Bakit ka nagpadala ng mga tao para pang-apiin si Isabel at pinasugod pa ang media para siraan siya online? Hindi ko siya siniraan online. Ginoong David. Inaapi ako sa internet. Kaibigan ni Sofia ang nag-post ng mga litrato ko. Lahat sila minumura ako. Tinatawag nila akong mapagmanipula at dalawang mukha. Isang babaeng mapagsamantala na umangat sa pamamagitan ng pakikipagtalik. Mga tauhan ni Sofia ang nag-post ng address ko. Sabi nila, sasaktan daw nila ako hanggang mamatay. Natatakot na talaga ako. Hindi na ako makalabas. Sofia, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Umalis na si Isabel, nag-resign na siya, bakit patuloy mo pa siyang tinatarget? Paano ka naging ganito kasama? Ginagamit mo ang pangalan ng asawa ko para gumawa ng kalokohan, inaabuso ang iyong kapangyarihan. Tita Elena, Opo, ilabas mo muna si Gabriel. sige, sige.
Anong nangyari sa kamay mo? Marco, sasabihin ko sa iyo ng isa pang beses. Ang pang-aapi at paninira kay Isabel sa internet ay hindi utos ko. Ang iyong walang hanggang pagpapalaki at pagtatangi ang nagbigay sa kanya ng mga maling akala. Ngayon, kahit ang mga taong wala namang kinalaman ay hindi na makatiis. Ang relasyon ko kay Isabel ay malinis. Walang nangyari. Malinis, binigyan mo siya ng mga damit, binigyan mo siya ng alahas, pinatira mo siya sa opisina, nakatabi ng sa iyo, pinapalapit mo ng husto sa iyo. Ang dating sekretarya mo ay hindi mo pinapayagang mag-report sa iyo, kahit pansamantala sa opisina mo. Ngayon, para sa intern na ito, paulit-ulit kang gumagawa ng espesyal na trato. Ikaw pa, dahil sa kanya, sa harap ng anak natin, ay tiningnan mo ako ng galit. Sofia, ako. Marco, minahal kita. Kung hindi noon pa, hindi kita pakakasalan. Hindi ko ipinanganak si Gabriel. Sa hirap at malaking panganib, sa buhay ko. Ngunit ako, si Sofia, ay hindi taong kayang apihin. Ang mga mata ko ay hindi makakatiis ng kahit maliit na pagkukunwari o pagtatago. Kahit emosyonal na pagtataksil lang. Hindi ako magdadalawang isip. Nabigyan ang anak ko ng bagong ama. Tumigil ka. Hindi ko papayagan yan. Ngayon, dahil sa kanya, sasaktan mo ako, Marco. Sige, suntukin mo ako. Tama na. Sofia, dahil ikaw ang napangasawa ko, kaya iginagalang kita, at pinapasensyahan sa lahat ng bagay. Kaya ka naging ganyan kalakas ang loob. Inaabuso mo ang iyong kapangyarihan, para saktan ng empleyado ko, wala namang kasalanan si Isabel. Sa pagkakataong ito, hindi ko siya isasakripisyo, at hindi kita hahayaang magwala. Sofia, muling kinuha ulit ni Ginoong David si Isabel bilang punong kalihim. Ang kanyang sahod at posisyon ay katumbas ng isang vice-presidente. Pinapalabas pa niya ang legal ng isang pahayag na nagsasabing si Isabel ay nasa ilalim ng kanyang proteksyon. Sino mang maghasik ng chismis o man-ire sa kanya ay agad na tatanggalin sa trabaho. Tapos na ang mga gulo sa trabaho. Salamat, David, sa pagtulong sa akin. Nalinisin ang mga chismis na ikinakalat ng mga taong yun. Sofia, huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ng mabuti, si David. At hindi kita bibigwin, o tataksilan ang tiwala mo sa akin. Anak, narinig ko na si Marco, ay malapit na raw, sa isang babaeng intern. Anong nangyayari? Pinahihirapan ka ba niya? Isabel, narinig ko mula sa mga empleyado ng Grupo Reyes na ang asawa mo at isang babaeng sekretarya ay may kakaibang relasyon. Kailangan mong mag-ingat. Bago ako ikinasal, ako rin ang prinsesita ng pamilya ko. Ang tagapagmana ng Grupo Cruz, minamahal ng lahat. Para sa'yo. Muntik ko nang isuko ang lahat. Sa huli, ang nakuha ko lang ay ang tawaging baliw. Attorney Lee, tulungan mo akong maghanda ng kasunduan para sa diborsyo. Siguraduhing ililipat lahat ng ari-arian sa ilalim ng pangalan ko. Bukod pa riyan, ang anak ko ay sasama sa akin. Gusto kong panatilihin ang bata at putulin ang ugnayan sa ama. Isabel, malaking bagay ang diborsyo. Gusto kong makita ang kasunduan sa loob ng 3 araw. Huwag mong sasabihin kay Marco. Ito ay sarili kong desisyon. 6 na taon na ang nakalipas. Lahat kayo ay nagtiwala sa akin. At sumunod sa akin, sa kabila ng dagat patungo sa Grupo Reyes. Simula ngayon, lahat ng pangunahing teknikal na koponan na pinondohan ng Grupo Cruz sa Grupo Reyes ay ililipat pabalik sa Grupo Cruz sa doble ng kanilang sweldo. Magsisimula ang pagpapatupad sa loob ng 3 araw. Naiintindihan. Siya nga pala, ipagbigay alam sa lahat ng kasosyo ng Grupo Cruz na itigil ang lahat ng proyektong pakikipagtulungan sa Grupo Reyes. Opo, Isabel. Isabel, sinimulan na namin ang proseso ng imigrasyon para sa iyo at sa anak mo, pati na rin
Ang pamamaraan ng paglilipat ng ari-arian sa ibang bansa, lahat ay makukumpleto. Sa loob ng 3 araw, nasira ang chain ng pondo ng Grupo Reyes, at nasa bingit na ito ng pagkalugi. Ang iyong flight papuntang ibang bansa, ay nabook na rin para sa'yo. Anim na taon ng pagsasama, napakalaki ng ininvest kong emosyon. Kaya naisip niya na lahat ay ibinigay lang. Ngayon, panahon na para bawiin ang lahat. Marco, sana hindi mo ito pagsisihan. Salamat sa regalo ng luxury beachfront villa at ng Rose Heart. Ang mga maalalahanin na regalo ni David ay itatangi kong mabuti. Salamat sa pagdala sa akin sa Industry Summit. Nakilala ko ang napakaraming malalaking tao. Pamumunuan ko ang branding department ng Grupo Reyes. At inaasahang malalampasan ang brand ng Grupo Cruz sa lalong madaling panahon. Sofia, ginawa ko itong home-cooked meal para kay Marco. Sabi ni Marco, masarap daw. Parang lutong bahay talaga ang lasa. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko siyang mabuti. Ma'am, narito lang ang abogado mo. Inabot niya ang divorce papers. Sabi ng assistant mo. Naaprubahan na ang overseas flight plan para sa private jet. Naaprubahan na. 3 oras na lang ang natitira bago ang scheduled departure. Naiintindihan ko. Ako'y darating sa takdang oras. Siya nga pala, Tita Elena, sumama ka sa amin sa abroad. Mula ngayon, ikaw ay magiging bahagi ng Grupo Cruz. Kukunin kita sa pinakamagandang posibleng kompensasyon. Pero, ma'am, ako'y isang tagapag-alaga lang ng bahay. At tumatanda na rin ako. Ayos lang, ikaw ang nag-aalaga kay Gabriel. Mula nang siya ay ipanganak, natatakot ako na kung aalisin ko siya. Baka hindi mag-adjust ng maayos si Gabriel. Sige, ma, nakuha ko na. Dadalhin ko siya sa family dinner. Sobra mo lang siyang pinagbibigyan. Kaya laging nakakapag-arte siya na parang spoiled princess. Natatakot ako na kung aalisin ko siya. Baka hindi mag-adjust ng maayos si Gabriel. Aalis? Sofia, saan ka pupunta? Parang may narinig akong sinabi mo. Wala lang. Ano yon? Birthday ngayon ni nanay. Gusto nilang bumalik tayo sa lumang bahay para maghapunan ng magkakasama. Lagi kang pinag-uusapan ni nanay at tatay. Dapat bumalik ka at bisitahin sila. Pero, aalis na ang eroplano ko sa loob ng 2 oras. At saka, ilang araw ka nang hindi pumapasok sa opisina. Si Isabel ang kasama ko sa opisina. Tuwing gabi, ni minsan, hindi siya nagreklamo. Sofia, kung magtatampo ka pa rin, ako na lang ang pupunta. Sige, mauna ka na. Susunod na lang ako. Tita Elena, pakidala muna si Gabriel sa airport. Paparating na ako. Panahon na para tapusin ang relasyon nating ito. Sofia, nakauwi ka rin. Tingnan mo ang bagong alahas na binili ko para sa'yo. Tingnan mo kung magustuhan mo. Sofia, paborito mong spicy chicken. Ako ang nagluto. Salamat nanay tatay. Kung ang turentadong yan na si Marco ay mang-api sa'yo, sabihin mo lang sa amin, kakampihan ka namin. Maupo ka. Nanay tatay, sa totoo lang ako. Nanay, tatay. Ito si Isabel. Siya ang akin. Tarantado ka. Pamilya ang hapunang ito. Bakit mo dinala ang isang dayo rito? Nanay, hindi siya dayo. Siya ang punong sekretarya ko. Kakatapos lang namin ng trabaho. Sabay kaming umuwi sa daan. Pamilya ang hapunang ito. Paano mo ito ituturing na parang usapang kumpanya? Kailangan mong sabihan siyang umalis ka agad. Ginoo at Ginang Scott, gusto ko lang kayong dalawin at bigyan ng regalo sa birthday si Ginang Scott. Huwag po kayong magalit. Aalis na ako. Sofia, ang bait-bait mo. Sigurado akong hindi ka magkakaproblema. Hindi ba? Marco,
Paano ka naging ganoon katanga? Ikaw. Talagang binaygo mo ako. Tita Elena, samahan mo palabas ang ating bisita. Sige, tatay. Babae si Isabel. Maghapon siyang nagtatrabaho sa opisina, ni hindi pa siya kumakain. Hayaan mo na siyang manatili at kumain. Ikaw. Marco, siguro dapat ay. Sige na. Paborito mong poached shrimp. Kumuha ka rin. Hindi na, salamat. Busog na ako. Magpapahinga na ako. Sige, kayo na lang. Marco, nababaliw ka na ba? Allergic si Sofia sa seafood. Hindi siya kumakain ng hipon. Gago ka. Mag-sorry ka kay Sofia ngayon din. Ang dami ko lang talagang ginagawa sa trabaho lately, kaya nakalimutan ko. Pero, tay, nay, ang labas may paborito kayo. Normal na mag-asawa kami. Bakit ba tuwing nag-away kami, ako pa rin ang laging kailangang mag-sorry? Dahil ikaw naman palagi ang mali. Nagdala ka pa ng ibang tao sa family dinner. Anong klaseng ugali yan? Mahal na mahal ka ni Sofia. Sa lahat ng mga taon. Para sa'yo, at para sa Grupo Reyes, ang dami niyang isinakripisyo. Kami ang nakakita. Kahit ikaw ay itakwil naming anak, siya pa rin ang aming ituturing na anak. Lalo lang tumitindi ang ugali niya. Dahil pinasobrahan niyo siya sa pag-spoil. Ano ba talaga ang ginawa kong mali? Dapat ba akong mag-ingat sa kanyang lahat ng oras? Habang buhay. Ikaw. Marco, please, para sa akin. Bigyan mo lang si Sofia ng isa pang pagkakataon. Kung ganoon ang sinasabi niyong lahat, papalampasin ko na ito. Aaliwin ko na lang siya ulit. Dapat ba akong mag-ingat sa kanyang lahat ng oras, habang buhay? Na-transfer na ang mga asset sa ibang bansa. Ma'am, nasa airport na po ang young master. Malapit nang mag-take off ang eroplano. Hinahanap po kayo. Alam ko, pupunta na ako roon. Sofia, isuot mo ang singsing na ito, at akin ka na, sa loob ng 100 taon. Walang bawian. Ako si Marco, magpakailanman kong sasamahan si Sofia. Tapat ang puso ko. Hanggang sa kamatayan ang paghihiwalay natin. Anim na taon tayong magkasama. Tapos wala rin. Paalam, Marco. Ano? Gusto niyang maghiwalay? Dahil lang sa maliit na bagay na to. Gusto ni Sofia ng diborsyo. Imposible yan. Hindi ako naniniwala. Saan ka pupunta? Hahanapin ko si Sofia para magpaliwanag. Sofia, alam kong nandito kayo ni Gabriel. Hayaan mo lang akong magpaliwanag. Nasaan si Sofia? Sir, ang may bahay ng bahay na ito ay lumipat na. Nakita mo ba si Sofia? Ikaw, nakita mo ba siya? Wala. Sofia, saan ka ba talaga? Marco, nandito ka na pala.
Ano, nahanap mo ba si Sofia? Bakit nangyayari ito? Sa nakaraang 6 na taon, si Sofia ay nagtatrabaho sa kumpanya o nag-aalaga kay Gabriel sa bahay. Saan pa siya pupunta? Tama na, Marco. Kasalanan ko kung bakit hindi kita napalaki ng maayos. Kaya ganyan ka, hindi pa rin mature. Si Sofia ay ang minamahal na anak ng isang tycoon sa pananalapi sa ibang bansa. Mula nang ipanganak siya, matataas na ang kanyang estado sa buhay. Sa tingin mo ba talaga, dapat niyang iwan ang lahat para sa iyo? Para maging isang may bahay lang, at magluto para sa iyo. Nandyan ka na pala. Unang beses ko lang magluto. Tikman mo nga, sabihin mo kung ano ang lasa. Hindi na, salamat. Kakain na lang ako sa labas. CJ, mukhang hindi naman ganun kasarap. Pero, magiging mas magaling ako sa susunod. Tama. Paano ko nakalimutan? Siya ang paboritong prinsesa ng kanyang pamilya. Hindi siya ipinanganak na marunong sa mga ganitong bagay. Mayabang si Sofia, ayaw niyang makihalubilo sa mga kakaibang babae sa high society. Pero para matulungan ka, handang-handang magpabango siya sa kanila. Maglaro ng golf, mag-tea time, at dumalo sa lahat ng mga nakakaburong auction. Noong nakaraan, na-hospital siya dahil sa allergy sa alak, dahil sa pagdalo sa isang wine tasting event. Kasama ang mga babaeng iyon. Hindi. Impossible. Paano ko hindi nalaman ang mga ito? Tito, ang sinasabi mo ay medyo exaggerated na. Si Isabel, pagkatapos ng lahat, ang tagapagmana ng Grupo Cruz. Bakit pa niya kailangang magsipsip sa mga socialite na yon? Dad. Hindi ko naman hiniling sa kanya na gawin yon. Kahit na mas gusto mo si Sofia. Hindi mo pwedeng gawa-gawain lang. Nakalimutan mo na ba na 5 taon na ang nakalipas, ang Scott Group natin ay pangalawang klase lang na kumpanya, samantalang ang conglomerate ng show ay may malawak na resources at koneksyon. Mas maganda ang mga opsyon nila. Mula pa sa simula, hindi sila sumang-ayon sa isang marriage alliance sa mga Scott. Lahat dahil sa isang pangako na ginawa mo noon. Tinalikuran niya ang pagtutol ng kanyang mga magulang, at tiniis ang 5 taon ng pressure ng pamilya. Nagpakumbaba siya, para lang tulungan ka, para tulungan ng pamilya natin, ang mga Scott. Lahat ng mga bagay na to. Paano mo, napalampas ang lahat yon? Ito. Bakit walang nagsabi sa akin tungkol dito? Tandang bata, marami kang hindi alam. Nitong nakalipas na 5 taon, bihira ka lang umuwi. Ang tatay mo at ako, inaalagaan ni Sofia. Noong nakaraang taon, sumiklab ulit ang dati kong karamdaman. 6 na buwan akong naka-wheelchair. Nawalan ako ng kontrol sa pag-ihi. Inalagaan ako ni Sofia. Hindi niya tayo minamaliit kahit kailan. Kahit na tunay na anak na babae, aabot sa ganun. Ma, bumalik ang dati mong karamdaman. Kailan to nangyari? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Binatang Ginoo, umuwi ka lang sa lumang bahay, minsan o 2 beses sa isang taon. At pag umuwi ka, sabi mo abala ka sa trabaho, kailan pa kami nagkaroon ng pagkakataong sabihin sa'yo. Samantala, si Isabel, dumadalaw dito araw-araw, nakikisama sa mga magulang mo. Ang tagal mong umuwi. Saan ka naglaro? Pumunta lang ako sa lumang bahay. Bahala na. Pagod na ako, ayaw kong marinig yan. Matulog na lang tayo, Isabel. Pwede bang talagang mali ako? Paulit-ulit mong sinasabi na parang prinsesa namin siyang trinato. Binibigyan ng regalo araw-araw, at sobra naming pinalalaki. Pero wala kang kaalam-alam. Sa lahat ng sakripisyong ginawa niya sa mga nakaraang taon, sa lahat ng taong kasal na siya sa'yo, gaano karaming hirap ang kanyang tiniis. Ni minsan, hindi siya nagreklamo. Tama po, binatang Ginoo. Nakalimutan mo na ba? 1 linggo na ang nakalipas. Nang umalis si Sofia sa ospital, ay talagang inyong anibersaryo ng kasal. Sofia, mula ngayon sa bawat anibersaryo ng kasal, bibigyan kita ng regalo. CJ, binatang Ginoong David. Nakalimutan ko nga. Habang siya'y may sakit, hindi lang ako nakadalaw sa kanya sa ospital. Niregalo man lang ay wala akong naibigay. Nagkamali ako. Mali talaga ako. Marco, paano ninyo lahat naisip ang pagtulungan si Marco? Abala siya sa trabaho araw-araw. Bukod pa riyan, alam naman ni Sofia yon, at hindi rin naman siya nagpaalala. Tama na. Kung may malasakit, hindi na kailangang paalalahan. Kung wala, kahit anong paalala ay walang saysay. Isang bagay na ganito kahalaga.
Ano pa bang paalala ang kailangan? Ang regalo para kay Binibining Isabel ay inihanda 1 buwan na ang nakalipas. Handa na ang lahat. Binatang Ginoo. Ang hindi mo pagbibigay ng regalo kay Binibining Isabel ay isang bagay, pero paano mo naiisipang magdala ng ibang tao sa inyong anibersaryo para sirain ang araw niya? Marco, paano ka naging napakawalang puso? Ito ay gawa ni Ginoong Shanghai na espesyal na hinugis ng kamay. Ang umorder nito ay kailangang personal na lumahok sa paggawa ng alahas. Marco, maligayang ika-6 na anibersaryo. Sana ay magkaroon tayo ng marami pang 6 na taon na magkasama. Nagkamali ako. Pasensya na. Nagkamali ako. Pwede mong patayin ang isang tao pero huwag mo siyang pahirapan. Bakit kailangan mong sirain ang kanyang loob? Kasalanan nating lahat ito. Sobrang pinalaki ka namin. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon gamit ang mga alituntunin ng pamilya. Upang disiplinahin ka. Kasalanan ko. Karapat dapat ako dito. Tito, tigilan mo na. Kung talagang galit na galit ka, ako na lang ang paluin mo, Tito. Umalis ka dyan. Sino ka ba? Wala kang karapatang magsalita dito. Ilabas siya, at huwag ka nang maglakas loob na tumapak muli sa bahay na ito. Opo. Ano ang silbi? Huli na ang lahat. Sofia, ikaw ang nagtaboy sa kanya. Ako. Tigil. Papatayin mo siya. Ma, huwag kang mag-alala. Hahanapin ko si Sofia at ibalik siya. Pero, nasaktan mo na ang kanyang puso. Paano kung ayaw na niyang makita ka ulit? Paano kung hindi na siya bumalik? Hindi mangyayari iyon. Andyan pa si Gabriel. Hindi niya basta iiwan si Gabriel. Hello? Ano? Nawawala si Gabriel. Anong nangyayari? David, kakakuha ko lang ng balita. 1 linggo nang ipinadala sa ibang bansa ang binata, at kumpleto na ang mga proseso para siya'y manirahan sa ibang bansa. Wala na siya sa bansa. Ano ang sinabi mo? David, may isa pang bagay. Bago siya umalis, inilipat ng ginang, lahat ng mga ari-arian, ng lubusan, lahat ng likidong pondo, sa mga libro ng kumpanya, ay nailipat na rin. Marco, nagpunta ako sa ilang tindahan para makuha ang paborito mong iced americano. Ako pa mismo ang gumawa ng bento box. Tingnan mo. Hindi mo ba nakikita na naiinis ako? Marco, Pasensya na. ilabas niyo si Marco. Mula ngayon, ang aming Chin Group ay hindi na muling makikipagtulungan sa inyong Grupo Reyes. Kailanman. Paano ito nangyari? Hoy, President Chin, President Zhang, hindi ba't maayos ang pagtutulungan natin sa Grupo Reyes? Noon, bakit biglang tinihil? Nakipagtulungan lang ako sa Grupo Reyes dahil sa galing sa disenyo ni Isabel. Ito ang dahilan ng ating pakikipagtulungan. Ngayon ay narinig ko na umalis na si Isabel sa Grupo Reyes dahil wala na siya. Wala nang dahilan para sa amin na magpatuloy ng pakikipagtulungan. Eksakto. Sa aming pakikipagtulungan sa Grupo Reyes, palagi kaming nag-aalok ng aming pinakamababang presyo. Lahat ay para lang makuha ang mga disenyo ni Isabel. Kung hindi namin makita si Sofia ng personal ngayon, tapos na ang usapan. David, wala na ang asawa at anak mo. Naubos na ang pondo natin, at wala na rin ang mga kasosyo natin. Ano ang dapat nating gawin? Panatilihin muna nating matatag ang kumpanya. I-activate ang contingency plan. Pagod na ako. Maaari na kayong umalis.
Sa palagay mo ba ay babalik pa kaya si Sofia? Balang araw. Marco, huwag mong masyadong isipin si Sofia. Matigas talaga ang ulo niya. Siguro. Pinatay lang niya ang phone niya para guluhin ka. Baka hindi naman talaga siya umalis. Naghihintay lang siya na ikaw ang mabahala at magsisi. Bukod pa riyan, tuwing nag-aaway kayong dalawa, hindi ba't siya naman ang laging bumabalik sa'yo sa huli? Hindi. Sa tingin ko. Iba na ngayon. Huwag kang mag-alala, Marco. Kahit naisipin natin ang pinakamasamang sitwasyon. 6 na taon na si Sofia sa kumpanya. 6 na taon na. Ngayon, ang Grupo Reyes ay napakalaki na. Kontrolado natin ang mahigit kalahati ng pambansang merkado. Paano niya posibleng isuko ang kanyang posisyon bilang Mrs. Scott? Siya ay talagang babalik. Heto, Marco. Uminom ka ng kape at magpahinga. Iwan mo sa akin ang mga bagay sa kumpanya. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako, palagi para sa'yo. Graduate ka sa Stanford, na may degree sa design. Naniniwala ako sa kakayahan mo. Pero sa ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay hanapin, sina Sofia at Gabriel. Kaya ang kumpanya, ipapasa ko muna ito sa'yo. Ang emergency fund ng kumpanya. Magkano ba talaga ang magagastos natin? Sa ngayon, ang bangko, pinigilan ng kalihim ang pondo natin. Sa mga libro ng kumpanya, may 30 milyon na lang tayo. 30 milyon. Napakaliit naman yan. Para lang yan sa isang proyekto. Eksakto. Kapag nabigo ang proyektong ito, mapipilitang magdeklara ng bangkarota ang Grupo Reyes. Lagi ko namang sinasabi, hindi mabubuhay ang Grupo Reyes kung wala si Ma'am. Kung hindi nila pinaalis si Ma'am, paano tayo mapapasok sa ganitong gulong? Tama na. Tapos na si Sofia. Makinig kayong lahat. Wala na si Sofia. Ako na ngayon ang punong kalihim ng Grupo Reyes. Punong kalihim. At ang pansamantalang pinuno ng departamento ng disenyo. Anumang kayang gawin ni Sofia, mas magaling kong gagawin. Kunin ang 30 milyon at gumawa ng hiwalay na linya ng produksyon. Gamitin lahat para sa bagong disenyo ko. Maganda naman ang disenyo, sa tingin ko. Napaka-inspirasyon. Pero hindi ko maiwasang isipin. Pamilyar ang itsura ng blueprint na ito. Ito ang orihinal kong disenyo. Paano ito naging pamilyar? Pero talagang pakiramdam ko, nakita ko na ito dati saan man. Isa akong top fashion design graduate mula sa prestihiyosong universidad. Hindi ko kailangang manggopya at hindi ko gagawin yun. Kung mayroon man dito na mayroon pang mga pagtutol, pwede kayong umalis sa kumpanya. Hindi ako mag-aatubiling tanggalin kayo. Ginang Isabel, ang 100 pangunahing empleyado na inilagay sa ilalim ni Ginoong David 5 taon na ang nakalilipas, ay lahat na ngayong nagsumite ng mga aplikasyon sa trabaho sa aming grupo show. Ang stock ng Grupo Reyes ay umabot sa limit down mismo sa pagbukas ng palitan. Lampas 10 bilyon ang lugi. Ano ang reaksyon ni Marco? Si Ginoong David ay hinahanap kayo, at ang binatilyong amo nitong buong panahon. Pero nabura ko na ang lahat ng bakas ninyo at ng binatilyong amo. Wala siyang mahahanap. Oh, at Ginang Isabel, may nakakatuwang bagay. Oh, Sabi nila, ang intern na iyon, si Isabel, ay pansamantalang pumalit sa team ng disenyo na dati mong pinamunuan. Kakagawa lang niya ng executive meeting na nagsasabing gusto niyang ilipat ang lahat ng reservang pondo ng Grupo Reyes para matapos ang proyektong ito. may kumuha pala sa disenyo na itinapon ko sa basura at itinuring na kayamanan. Ang saya-saya. Malamang hindi alam ni Isabel na kahit itinapon ko ang blueprint na ito ay patent protected na. Marco, ito ang walang kwentang tao na pinili mong protektahan kahit na mawasak ang ating relasyon. Sofia, itong buong panahon, pinabayaan ko ang iyong nararamdaman. Alam kong nagkamali ako, patawarin mo ako. Huli na. Para sa lahat ng iyon ngayon. Sige, ilabas mo ang balita. Panahon na para makita ni Marco ang tunay na kulay ni Isabel. Magaling yan, boss. Dapat ginawa na natin ito noon pa. Gagawin ko na ito agad.
Pero, boss, talaga bang sisuko na lang tayo sa lokal na merkado? Siyempre, hindi. Lagi sinasabi ni tatay na dito sa atin, ang kinabukasan, ako mismo ang magtatatag ng grupo Gabriel at Sofia. Ibabalik ko si Gabriel kasama ko sa ilalim ng bagong pagkakakilanlan para magtayo ng sarili nating negosyo ng nakapag-iisa. Nang umalis ako, sinabi ko sa sarili ko, tuloy lang ang pag-usad, wag lilingon. Aalis na ako. Magandang ideya. Kasama ako. Ako, aalis na rin. Sino ba ang gustong magtrabaho sa napakasamang trabahong ito? Talagang hindi ko na kaya. Namimiss ko talaga si MS, Isabel. Kapag si Isabel ang namamahala, wala nang pag-asa ang departamento ng disenyo. Anong kinabukasan ang aasahan? Tama, ngayon, kinakasuhan ng Grupo Reyes. Hindi man lang nila mabayaran ang ating mga sweldo. Halos magutom na ako. Ano ang sinabi mo? Sino ang kumakasok sa Grupo Reyes? Kahit gaano kahirap ang sitwasyon, hindi kailanman magkakait ang kumpanya ng sahod ng mga empleyado. Anong nangyayari? Magsalita ka. Ginoong David, pag-alis mo sa kumpanya, sa mga kamay ni Sekretarya Isabel, inilagay niya ang huling 30 milyon sa kanyang bagong disenyo. Sa loob ng 3 araw, nakagawa siya ng 1 milyong piraso. Ngayon, nalantad na ang disenyo ay talagang kay Ginang. Isabel. Ang legal na departamento ng Grupo Isabel ay nagsampa na ng demanda sa atin. Hindi pwedeng ibenta ang mga plagiarized na gawa at kailangan nating magbayad ng 50 milyong piso bilang pinsala. Opo, Ginoong David. Ang mga account ng kumpanya natin ay ganap na walang laman ngayon. Ang lumang management team ay lahat tinanggal ni Sekretarya Isabel. Ang mga empleyado ay humihingi ng pagbibitiw. Ang mga kasosyo at shareholders ay nasa labas. Sumisigaw para sa kompensasyon. Sa pagkakataong ito, ang Grupo Reyes ay maaaring talagang hindi na makabawi. Magbayad. Papasukin niyo kami. Paano nangyari ito? Mabuhay si Presidente Isabel. Mga kasama, ngayon, ang ating Grupo Reyes ay matagumpay na naging pampubliko at nanalo pa tayo ng unang pwesto sa pagbabago ng produkto. Maliwanag ang kinabukasan at lahat ito ay dahil kay Presidente Isabel. Kung wala si Ginang, Isabel, saan tayo kukuha ng napakagandang disenyong ito para maging pampubliko ang kumpanya ng napakabilis? Kung tatanungin mo ako, ang Grupo Reyes ay pwedeng mawalan ng kahit sino, pero hindi pwedeng mawalan ng ating Sofia. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Ang iyong Ginoong David ay nagtatrabaho hanggang hating gabi araw-araw para sa ating Grupo Reyes na maging pampubliko at manalo ng mga parangal. Si Marco ang pinakamalaki ang naiambag. CJ, tara na. Tatreat ko kayo ng inumin sa bar para magdiwang. Oo, tara na. Marco, gusto mo akong makita? Marco, bakit ka? Mukhang galit na galit. Paano mo ito ipapaliwanag? Aminado ako, ang disenyong ito ay hindi gawa ko. Pero, hindi ko alam na ito pala ay gawa ni Sofia. Hindi ko ito gagamitin kung alam ko. Marco, kalimutan mo na. 30 milyon lang naman yan, kaya mawawalan tayo nito. Ang ganyang halaga ay wala sa'yo, hindi ba? Marco, Wala sa'yo. Ito ang huling pag-asa ng Grupo Reyes. Isabel, wala pang 8,000 ang sinasahod mo kada buwan. Paano mo masasabing walang kwenta ang 30 milyon? Alam mo ba na noong una si Sofia para makuha ang Grupo Reyes, ang unang pwesto sa paligsahan ng disenyo, halos hindi siya natulog sa loob ng 1 buwan. 3 oras lang ang tulog niya kada araw. Marco, alam ko. Sa puso mo, hindi ako makakapantay kay Sofia. Mas magaling siya sa akin sa lahat ng bagay. Minsan, naiinggit din ako sa kanya. Kung ako rin ay may pribilehiyong pagpapalaki. Magagawa ko rin ang gusto ko. CJ, hindi yon ang ibig kong sabihin. Marco, nasasaktan talaga ako. Aminado ako. Mas swerte si Sofia kaysa sa akin. Mas maganda ang swerte niya. Nauna siyang nakilala ka kaysa sa akin.
Pero, ako ang pinakamakakaintindi sa'yo, kaya... Ngayon, kung hindi mo maayos na, hihingi ng tawad sa akin. Masasaktan talaga ang puso ko. David, dapat ba naming ihanda ang mga regalo at sorpresa para kay Andrea, tulad noong nakaraan? Hindi. Imbestigahan mo si Isabel para sa akin. Kulang siya sa pinakabatayang kasanayan sa disenyo. Pinaghihinalaan ko na peke ang kanyang resume. Tumawag ka agad ng pulong ng lupon, may sasabihin ako. Opo, sir. Kaiyahiya ka. Tingnan mo ang ginawa mo. Ibinigay sa'yo ang grupo David, at sa loob lang ng ilang araw, nasa bingit na ito ng pagkalugi. Gago ka, sobrang nabigo ka sa amin. Sabihin mo na. Bakit mo kami bigla ang pinatawag dito? Ano ba yan? Nanay, tatay, at mga miyembro ng board, sa panahong ito, nagkamali ako, pero mapanatag kayo. Ang mga pagkakamaling nagawa ko, pananagutan ko ang mga yon. Ngayong araw, bibigyan ko ang lahat ng paliwanag. Nandito ka na. Bakit ang daming tao dito? Marco, anong sorpresa ang mayroon ka para sa akin ngayon? Malalaman mo rin. Marco, Ginoong David. Ikaw, ano ito? Diyos ko, dati raw si Isabel ay nagtrabaho sa isang underground bar bilang hostess. Pinatira pa siya ng isang matandang lalaki at magnanakaw siya. Hindi pwedeng tama yan. Hindi ba't siya ay nagtapos sa Stanford University bilang valedictorian? Hindi ba't siya ang nanalo ng Global Design Competition, gold medal? Hindi. Ito, ang mga larawang ito. Hindi ako yan sa mga larawang ito. Peke ang lahat ng larawang ito. Hindi ako yan. Marco, may mali siguro. Burahin mo na ang mga larawang ito. Nagpaimbestiga na ako. Ang titulo mo sa Stanford University, at ang gold medal sa paliksahang yon. Peke ang lahat. At yung pagkakabangga ko sa'yo, maingat din yon na pinlano mo, ang pakay mo, ay, takasan ng investigasyon ng kumpanya, at direktang lumapit sa akin. Isabel, nakakasuka ka. Marco, hindi totoo yan. Kailangan mong paniwalaan ako. Sigurado ako na may nagtuturo sa akin. Isabel, tigilan mo na ang mga dahilan. Ako mismo ang tumawag sa alma mater mo. Sa mga kasamahan mo, hindi ka nila kilala. Mga kasama, peke ang mga akademikong credential at profesional na kwalifikasyon ni Isabel. Ngayon, bilang CEO ng Grupo Reyes, tinatanggal ko siya. Mula ngayon, hindi na siya papasok sa kumpanyang ito. Marco, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo akong tanggalin. Kung aalis ako, sino ang mag-aalaga sa'yo, Marco? Umalis ka. Hindi ko kailangan ng mag-aalaga sa akin. Gumawa ka ng krimen. Naiulat ko na ito sa mga otoridad. Marco, hindi. Walang utang na loob na anak. Ano bang sasabihin ko sa'yo? Para sa isang babaeng magnanakaw, paulit-ulit kang lumampas sa hangganan, hanggang sa itinaboy mo ang taong pinakamalapit sa'yo. Walang silbi. Kahit tanggalin mo si Isabel, ano ang mapapala? Ang Grupo Reyes ngayon ay napapalibutan ng masamang balita. Nawala na ang lahat ng ating pakikipagtulungan. Malapit na tayong mabangkarote. Gusto ko lang bumalik si Sofia. Ano ang saysay ng lahat ng ito? Ngayon, wala na si Sofia. Nagkamali ako. Alam kong nagkamali ako. Pero tinanggal ko na, si Isabel, yan ang paninindigan ko. Naniniwala akong si Sofia ay magpapatawad sa akin. Mahal pa rin ako ni Sofia. Galit lang siya. Sabihin mo, magpapatawad siya sa akin, di ba? David, noon pa, sinuri ko si Isabel sa pamamagitan ng surveillance ng kumpanya, at may nakita akong ebidensya. Huwag kang mag-alala. Marco, akala niya talaga ay tinamaan niya ako. Abala na abala siya sa paghingi ng tawad sa akin. Hindi niya kahit naisip kung sino talaga ako. Siya, naniniwala talaga na ako'y magaling na estudyante mula sa Stanford.
Sofia. Napakapangit na asawa ng isang CEO. Kailangan niyang umalis para sa akin. Ang mga damit mo, ang mga alahas mo, pati ang opisina na ito, ay malapit nang maging akin. Malapit na. Pati ang asawa mo, si Marco, ay magiging akin din. Paano nangyari ito? Sofia, tapos ka na ba? Mga pangit na tropeo lang iyon, at isang lumang larawan. Bata pa si Isabel. Hindi niya naintindihan ang mga bagay na ito. Labis akong nadidismaya sa'yo. Tandaan, pag-alis ko sa kumpanya, magsimula kayong bumili ng mga troll, para patuloy na ay cyberbully ako. Huwag kayong magpigil. Mabait ang puso ni Marco. Pagdating ng panahon, tiyak na uupahan niya ulit ako, sa mas mataas na presyo. Tingnan natin kung paano makakalaban sa akin si Sofia. Kaya, hindi ako naniniwala kahit isang salita mula kay Sofia. Marco, hayaan mong sabihin ko ulit sa iyo. Ang pagbubuli at pag-cyberbully kay Isabel ay hindi kailanman utos ko. Tama na. Wala namang ginawang mali si Isabel. Ngayon, hindi ko siya isasakripisyo, at hindi kita hahayaang gumawa ng walang ingat. Marco, tingnan mo ang ginawa mo. Gagawin mo ito para sa isang babaeng ganoon. Nasaktan mo ang puso ni Sofia. Hindi na siya babalik. Pasensya na, Sofia. Kasalanan ko ang lahat. Gugulin ko ang natitira kong buhay para bumawi sa'yo. Magiging mabuti ako sa'yo at kay Gabriel. Lahat. Kahit ano ang gastos. Kailangan niyong hanapin ang asawa ko. At pag makaawa ang siya'y bumalik, umaasa ako sa inyo. MS, Isabel, gaya ng hininga mo, ang Grupo Cruz ay nagtatag ng Gabriel at Sofia Group Limited dito. Ito, ang punong tanggapan. Nakipag-ugnayan na kami sa mga posibleng lokal na partner. Sa kanila, ang Capitals Tycoon Group ang lalong interesado. Gusto nilang makipagkita sa iyo ngayon. CJ, ayos lang. Ikaw. Hindi ko inakala na ang partner na gusto akong makilala ng tatay ko ay ikaw pala. Anong pagkakataon ito? Oo. Simula nang ang pamilya Cruz ay lumipat ng negosyo sa ibang bansa. Mahigit 1 dekada na ang nakalipas. Sofia, Essen, noong araw, maaari mong sabihin na kami ay magkasintahan noong bata pa. Hintayin mo ako. Paglaki ko, pakakasalan kita. Sige, pangako yan. Walang bawian. Sa totoo lang, ngayon, ay hindi isang pagkakataon. Miguel, Tama. Naghihintay ako sa'yo. pero diborsihada na ako at may anak na ako. Hindi ko akalain na ang pangakong binitiwan nung bata pa tayo. Sa lahat ng mga taon, hindi ka nag-asawa. Anong masasabi ko? May nakilala akong napakaganda nung bata pa ako, na ang lahat ng nakilala ko pagkatapos, ay hindi na umabot sa kanya. Miguel, sa totoo lang, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Pero pasensya na, pagkatapos ng 6 na taong pagsasama. Sa tingin ko nawala na sa akin ang kakayahang magmahal. Sa buong panahong ito, ang paghihintay sa'yo ay naging kinaugalian ko na. Kaya kung maghintay sa'yo magpakailanman. Sofia, kailangan ko lang na pumayag ka. Nahayaan mo akong tumayo sa tabi mo. Tatay, Huwag mo akong tawaging ganoon. Diborsyado na kayo ni Sofia. Mula pa sa simula, hindi ko sinang-ayunan ang kasal na ito. tatay. Hinanap ko na sa lahat ng lugar at hindi ko mahanap si Sofia. Pakiusap, sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Nangungulila na talaga ako sa kanya.
Walang komento. Ah, Sofia, nasaan ka na ba talaga? David, biglang may kumpanyang lumitaw dito sa atin, na tinatawag na Gabriel at Sofia Group. Mabilis ang paglago nito. Nakakakuha na ito ng malaking bahagi ng ating merkado. Imbestigahan kaya natin? Gawin mo ang gusto mo. Sa ngayon, gusto ko lang mahanap si Sofia. Sandali. Gabriel & Sofia Group. Si Gabriel at Sofia. Siguro si Sofia yon. Itinatag niya yon pagbalik sa bansa. Mabuti. Uwi na ako kaagad para humingi ng tawad kay Sofia. Sofia, bakit hindi ka muna magpahinga? Kumain ka muna ng kahit ano. Hindi na kailangan, malapit ko nang matapos ang disenyo. Ito ang unang produkto ng Gabriel & Sofia Group. Kailangan nating gawin ito ng tama. Pero, Pinipilit mo pa rin ang sarili mo kahit sumasakit ang tiyan mo, kahit ano pa ang mangyari. Kumain ka muna. Kainin mo habang mainit pa. Ako mismo ang gumawa nito para sa'yo. Ilseth, hindi ko inasahang, magaling kang magluto. Siyempre naman. Napakapihikan mo kumain noong bata ka pa. Ayaw mo sa mga niluluto ng mga chef. Noon, naisip ko, dapat talaga akong magsanay sa pagluluto. Kaya nang lumaki ako, maalagang kita ng maayos. Alam kong hindi ka pwedeng kumain ng pagkaing dagat. Wala ni Katie Ting nito dito sa loob. Sofia, malapit na ang kaarawan mo. Ito ang isang piraso ng alahas na ako mismo ang nagdisenyo para sa'yo. Ginamit dito ang paborito mong batong Sepiro. Gusto mo ba ito? Marco, nababaliw ka na ba? Allergic ko si Sofia sa pagkaing dagat, hindi siya kumakain ng hipon. Marco, bakit mo ibinigay sa iba ang mga alahas na kinolekta ko? Nang basta-basta, Anong nangangarap ka? wala. Parang, ang pakiramdam na minamahal at inaalagaan ay napakasarap. Sofia, nahanap din kita. Mahal na mahal mo ako. Kaya patatawarin mo ako, di ba? Paumanhin po. Ito ba ang opisina ng ng Gabriel & Sofia Group? Ikaw pala, ex-husband ni Sofia, anong ginagawa mo rito? Si Gabriel pala. Ayos. Sofia nga talaga. Bumalik na talaga siya. Nasaan siya ngayon? Kailangan ko siyang makita. Paumanhin po, sir. Pero wala po si MS, Sofia sa kumpanya ngayon. Alam kong ikaw ang chief assistant ni Sofia sa ibang bansa. Alam mong nasaan siya. Pakiusap. Patingin lang ako sa kanya, okay? Hinanap ko siya sa lahat ng lugar at hindi ko siya mahanap. Halos mabaliw na ako. Ako. Paumanhin po, Mr. Scott. Pero hindi ko pwedeng gawin iyon. Bago umalis si MS, Sofia sa opisina, espesipiko niyang inutos. Nasa pagsasalo-salo ng pamilya nila, walang dapat manggulo. Sila. Bukod kay Sofia na sasalo, may iba pa bang kasama? Paumanhin. Hindi ko pwedeng sabihin. CJ. Gets go. Tay, pakiusap. Hayaan mo lang akong pumasok para makita si Sofia. Ikaw na naman? Pa, Huwag mo akong tawaging ganyan. Matapos ang lahat ng ginawa mo para saktan ng anak ko, paano ka nang ahas na tawagin akong pa? Ayaw kang makita ni Sofia, umalis ka na. Oh, sige na. Huwag mo nang isipin yun. Papasukin mo na siya. Pagkatapos ng lahat, siya ang ama ni Gabriel. Hindi naman sila pwedeng mag-iwasan magpakailanman. Pero, At saka, kailangan nilang dalawa ni Sofia ayusin ang diborsyong ito. Kailangan nilang pag-usapan ito para matapos na ang lahat. Pasok ka na.
Maupo ka. Malapit nang bumalik si Sofia. Sofia, nakita na rin kita. Marco, anong ginagawa mo rito? Ako, Sofia. Masyadong malamig ang aircon. Baka ka magkasakit. sino ka ba? Anong karapatan mong alagaan ang asawa ko? David, magpakita ka ng respeto. Huwag kang magkagulo sa bahay ko. Ikaw pala, ang nagpahintulot sa peking intern na yun. Naapihin si Sofia, ang dating asawa mo. Pamilya ang hapunang ito. Dahil sa respeto sa mga magulang mo, hindi mo nakita pag-iinitan ngayon. Sofia, lumalamig na ang pagkain. Kain na tayo. CJ, Sandali. Sofia, alam mo ba ang ginagawa mo? Hapunan ng pamilya Reyes ito. Bakit mo dinala rito ang isang dayuhan? Dayuhan. Marco, may lakas ka ng loob na tawaging dayuhan ang iba. Hiwalay na kayo ni Sofia. Sa bahay na ito, ikaw ang dayuhan. Marco, kung pag-uusapan kung sino ang nauna, si Miguel dito, ang nauna. Pinanood namin siyang, lumaki mula pagkabata. Kung hindi dahil sa'yo, na bigla na lang nag-propose sa anak ko, at pumayag siya. Ang kasal na ito, ay hindi sana nangyari. Si Miguel dito, ang siyang, laging gusto naming manugang. Pinakasalan ka ng anak ko, nang mas mababa sa kanya. Noon, tinutulan niya ang aming pamilya, para pakasalan ka. Nagkaanak siya sa'yo, at nagtrabaho sa Grupo Reyes. Sa loob ng 6 na buong taon, tumulong siya sa Grupo Reyes, na umangat mula sa isang pangalawang klaseng kumpanya, para maging ang pinakamayamang pamilya sa lungsod. At paano mo siya ginantay? Ako, Ginoong David. 6 na taon na ang nakalipas, ninakaw mo ang pagkakataon kung pakasalan siya. Hindi ko naman talaga ikinagagalit sa'yo yun. Sa totoo lang, pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa puso, walang sinasabing unang silbi. Pero naisip mo na ba, na kung sakaling piliin ni Sofia na iwan ka, ikaw, ay talagang wala? nagkamali ako. Pasensya na, Sofia. Kasalanan ko ang lahat. Pakiusap, nagmamakaawa ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Magbabago ako. CJ, binigyan na kita ng isang pagkakataon. Hindi mo pinahalagahan, Marco. Gumawa na ako ng eksepsyon. Para sa'yo minsan, walang pangalawang pagkakataon. hindi. Huwag mong hayaang siya ang sumira ng mood mo. Tara, kumain na tayo. Ginoong David. Ang pamilya David ay dapat may sariling mga hapunang pampamilya. Akala ko, kasama mo si Sofia palagi doon, di ba? Tama. Alam ko ang lahat tungkol sa ginawa mo kay Sofia noon. Ngayon, iniisip mo, ako ay isang dayuhan, at ang presensya ko rito ay hindi ka komportable. Pero paano naman si Sofia sa mga hapunang pampamilya ng mga David? Naalala mo ba kung ano ang naramdaman niya? Tatay, nanay, ito si Isabel. Siya ang akin. Hayop ka. Hapunan pampamilya ito. Anong ginagawa mo? Dinala mo pa rito ang isang dayuhan. Labis kitang ikinadismaya. Tita Elena, paalisin mo sila. Tay, pakiusap. Babae si Isabel. Abala siya sa kumpanya buong araw, at hindi pa kumakain. Hayaan mo na lang siyang manatili, at kumain. Ikaw. Marco. Kung hindi mo siya kayang mahalin, ako ang magmamahal sa kanya. Mula ngayon, ako na ang magiging asawa niya. Aalagaan ko siya ng mabuti. Mamahalin siya. At aalagaan din si Gabriel. Hindi. Akin si Sofia. Hindi mo siya maagaw sa akin. At si Gabriel din. Anak ko siya. Anong karapatan mo? Tigilan mo yan. Marco, hayaan mong sabihin ko sa'yo kung bakit. Anong karapatan niya? Dahil ikaw ay hindi na asawa ko. Dahil ayaw na kita. Ang kapal ng mukha mong manapak sa harap mismo ng mga magulang ko. Ibig sabihin, hinahamon mo ako at ang buong pamilya ko. Hindi. Hindi ko ginusto yon. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Sofia, pasensya na. Hindi ko lang talaga kayang tiisin. Hindi ko kayang manood lang habang inaagaw ka niya. Hindi ko kaya. Marco, ulitin ko para malinaw. Hiwalay na tayo. Ang tanging dahilan kung bakit nandito ka pa ngayon ay dahil ikaw ang ama ni Gabriel. Ang relasyon ko kay Miguel
ay hindi tulad ng iniisip mo. Pero wala akong obligasyon na magpaliwanag sa'yo. Dahil ang lahat ng ito ay wala nang kinalaman sa'yo. At wala kang karapatan na humusga sa personal kong buhay. Pero, ang papeles ng hiwalayan, hindi ko pa napipirmahan. Sofia, nakikiusap ako sa'yo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pangako ko sa'yo. Marco, hindi na sa'yo ang desisyon kung pipirmahan mo ang hiwalayan o hindi. Ang usaping ito ay hahawakan ng legal na departamento ng Grupo Garcia, kasama ang legal team ng Grupo Cruz. Sabay-sabay. Ngayon, umalis ka na. Ayokong magkaroon pa ng pisikal na away dito. Ginoong David, pakiusap. Sofia, sandali. Sofia. Sofia, Sofia, paborito mo ang lahat ng ito. Kain ka na. Sofia, mahal, 5 taon na kayong kasal ngayon. ang init na ito ay dating meron ako. Hindi ko lang ito pinahalagahan. Tatay, nanay, sa lahat ng mga taong ito, napakaabala ko sa trabaho at buhay ko. Kaya hindi ko kayo napansin. Pasensya na. Pamilya tayo, hindi na kailangan ng paumanhin. Bukas, sumama ka sa akin mang isda. Halika na. Tagay! Hindi mo alam ang halaga ng isang bagay hanggang sa mawala ito. Sofia, kung sana ay makabalik ka lang. Patawarin mo ako. Gugugulin ko ang natitirang buhay ko para bumawi sa'yo. Pasensya na. Pasensya na. Pasensya na. Pasensya na. Marco. Marco, anong nangyayari? Halika, dadalhin kita sa ospital. Sofia, pinatawad mo na ako. Sofia. 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 Saan ito? Bakit ako nasa ospital? Ginoong David, gising ka na. 3 araw ka nang hindi kumain. Nahimatay ka dahil sa mababang blood sugar. Marco. Sige na, dadalhin kita sa ospital. Doktor, sino ang nagdala sa akin dito? Nasaan si Sofia? Ginoong David, pakiusap, huwag kang gumalaw. Umalis na ang nagdala sa iyo. Pero nakuha ko ang kanyang contact information. Tita Elena. Kagabi. Si Tita Elena ba ang nagdala sa akin dito? Oo. Kaya, gawa-gawa ko lang pala ang lahat. Siyempre, nasaktan ko na ang puso ni Sofia. Bakit niya ako madaling patatawarin? Tita Elena, salamat sa pagligtas sa akin. Walang anuman. Sa totoo lang, kagabi, ayoko sanang iligtas ka. Pero isa pa lang ang taon ni Gabriel. Hindi ko kayang isipin na sa murang edad niya ay mawawalan na siya ng ama. Matagal na akong hindi nakakita kay Gabriel. Gusto ko siyang makita. Pwede ba? Gusto ni Marco na makita si Gabriel. Hayaan mo siyang makita. Pero, Tita natatakot Elena. ako sa kanya. Pagkatapos ng lahat, si Marco ay ama ni Gabriel. Noong unang ipinanganak si Gabriel sa inkubator, si Marco ang nagbantay sa pintuan ng kwarto sa ospital ng 3 araw at 3 gabi nang hindi natutulog. Ang mga laruan ni Gabriel, puno ang isang buong villa. Lahat ay binili ni Marco. Ginawa niya maraming maling bagay sa akin. Nagkamali siya sa akin. Pero hindi niya kailanman nagkamali kay Gabriel. May karapatan siyang bisitahin si Gabriel. Paano kung ganito? Bigyan mo siya ng 3 oras bawat linggo para bisitahin si Gabriel. Esan, Heto na. salamat. Matagal na, mula noong huli akong pumunta sa amusement park. Muntik ko nang makalimutan. Sa totoo lang, ako ay hindi pa man 30. Bago ako ikinasal. Bata pa ako. Isang lugar tulad ng amusement park. Dumarating ang bawat mag-asawa. Dinala kita rito. Inaasahan lang na magiging masaya ka. Marco, gumawa ako ng bagong disenyo. Gusto mo bang makita ito? Ano ito? Hindi pa tayo nakalabas para magsaya sa mahabang panahon. Paano kung sa weekend na ito?
Sofia, ilang taon ka na, napakabata mo pa. Napakaabala ko sa trabaho. Walang oras. Miguel, alam mo ba? Sa 6 na taon mula nang ikinasal ako kay Marco, marami na akong naging papel. Marami na akong naging pagkakakilanlan. Ako ang Vice President ng Grupo Reyes. Ako ang perpektong asawang sosyalita ni Marco. Ako ang super nanay ni Gabriel. Sa paningin ng mga biyenan ko, ako ang halos perpektong manugang. Pero ang isang bagay na hindi ko kailanman naging, ay ang sarili ko. Muntik ko nang makalimutan. Mayroon akong karapatang mag-enjoy din sa buhay. Sofia, sa akin. Maaari kang maging sarili mo palagi. Kalimutan mo lang ang lahat ng masasamang alaala mula sa nakaraan. Sofia, ngayon, subukan natin lahat ng rides sa buong amusement park. Halika, Sofia. Baka, kaya ko talagang magpatuloy muli. Eldeneth. Sofia, sa tingin ko, hanggat nandito si Gabriel, magiging pamilya tayong tatlo palagi. Huwag kang umiyak. Mahigit 1 taon na si Gabriel ngayon. Paano ka, ang kanyang ama? Hindi pa rin marunong mag-alaga ng bata. Mabait na bata, Gabriel. Pasensya na. Ang dami kong trabaho nitong mga nakaraang araw. Hindi ko masyadong nahahawakan si Gabriel. Hindi mo siya nahawakan. Mula nang ipanganak siya. Kaya naman hindi ka takatakang. Ayaw niyang hawakan mo siya ngayon. Si Isabel naman, abala din talaga sa trabaho. Pero gaano man siya kabala. Tuwing umaga bago pumasok sa opisina, ginugugol pa rin niya ang oras sa paglalaro kay Gabriel ng kalahating oras. Iyon ang mga paboritong laruan ni Gabriel dyan. Bakit hindi ka kumuha ng laruan? At makipaglaro sa kanya? Heto, laruan mo. Halika na, Gabriel. Ay, anong nangyayari? Ito ang pinakapaboritong laruan ni Gabriel. Bakit ganyan kalaki ang reaksyon niya sa paghawak mo nito? Marco, Nasabi ko na, hindi yon ang ibig kong Hindi mo na sabihin. kailangang makialam pa dito. CJ, gagawin ko ang sinasabi mo. Ako, Marco, wala akong ganong kalaking ambisyon. Gusto ko lang sana na makipaglaro ka ng konti sa anak natin. Tita Elena. Kasalanan ko talaga yon noon. Hindi pa talaga ako sanay. Mag-alaga ng sanggol. Pero pwede mo ba akong turuan para bilang ama ni Gabriel? Turuan mo ako. Kaya ko yan. Kaya kong David. gawing masaya si. Tapos na ang 3 oras na pagbisita. Umalis ka na. Isang amang walang kwenta tulad mo. Kapag lumaki si Gabriel, hindi ka rin niya mamimiss. David. Pakiusap. Mabait na bata, Gabriel. May mabuting nanay tayo. Halika na. Marco, halika, tingnan mo. Marunong nang magsabi ng daddy ang baby natin. Talaga? Hoy, Isabel. Ano? Naipit mo ang bukong-bukong mo. Paano ka naging napakapabaya? Diyan ka lang, hintayin mo ako. Pupuntahan na kita. May emergency ako. Kailangan ko nang umalis. Ang problema niya, mas mahalaga pa ba yon kaysa sa anak natin? Na nagsasalita na ng unang salita, talaga? Kung pwede sanang bumalik ang panahon. Kung pwede kong ulitin ang lahat. Hindi ko na sana in-employ si Isabel sa kumpanya. At hindi ko sana ginanon si Sofia. Marco, ako. Isabel, hindi ba dapat nakakulong ka na ngayon? Anong ginagawa mo rito? Marco, ako. Umalis ka. Isabel, bangkarot na ang Grupo Reyes. Hindi na ako ang CEO ng Grupo Reyes. At wala na akong kailangan mo. Marco, pakiusap. Nakikiusap ako sa'yo. Tulungan mo akong linisin ang pangalan ko. Pakiusap. Hindi ko ginaya ang credentials ko. Hindi ako nangopya, at hindi ako nagnakaw ng pondo ng kumpanya.
Ayokong makulong. Isabel, ang kapal ng mukha mo para sabihin yan sa harap ko. Isa ka lang magnanakaw na bartender. Nagtatrabaho sa ilalim ng lupa, inaalaga ng iba't ibang matatandang lalaki, at pinipilit uminom. Pero ginaya mo ang degree mo para makapasok sa kumpanya ko. Ikaw ang dahilan kung bakit nawalan ako ng daan-daang bilyon sa halaga ng merkado. Ikaw ang dahilan kung bakit hiniwalayan ako ni Sofia. At tumakas sa ibang bansa kasama ang anak namin. At may lakas ka pa ng loob na humingi ng tawad at tulong sa akin. Tama na. Marco, sa tingin mo ba talaga na ang sitwasyon mo ngayon ay kasalanan ko lang? Hindi ba? Makinig ka, Ginoong David. Ang buong grupo Reyes, kahit wala ako. Sa bandang huli, may iba pa ring intern na makakaakit sa'yo. Dahil, sawa ka na kay Sofia. Akala mo hindi ka niya iiwan sa buhay na ito. Na palagi siyang nasa tabi mo. Pero tingnan mo ang sarili mo ngayon. Ayaw ka na ni Sofia. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Ang kapal ng mukha mo, para isisi lahat sa akin. Tama ka. Umalis si Sofia sa akin. Kasalanan ko. Bulag ako, ako'y mayabang. Akala ko, nasa tuktok ako ng Grupo Reyes dahil sa sarili kong galing. Pero nakalimutan ko. Kung sino ang nasa tabi ko nitong mga nakaraang taon. Mula sa pinakamababang punto, hakbang-hakbang. Pero alam kong nagkamali ako, at bayad na ako sa naging kapalit. Ang mga pagkakamali ko, habang buhay kong pagbabayaran. Pero Isabel, ang mga pagkakamali mo, walang makakapagligtas sa'yo. Pumunta ka sa madilim na silid at pag-isipan mo ang mga yon. Hindi. Marco, David, pakiusap sa mga taong inaalagaan kita at minahal kita, sana. Tumahimik ka. Isabel, nakakasuka ka na. Lumabas ka. Marco, kung hindi mo ako tutulungan, wawasakin ko ang lahat. Walang dapat maging masaya. Utang mo sa akin ito. At ngayon, nais kong ipahayag ang nagwagi sa quarter na ito para sa Best Collaboration Award. Binibining Sofia Reyes at Ginoong Miguel Ford. Well, salamat sa suporta, Ginoong Ford. Huwag kang magpasalamat. Sofia, karapat-dapat kang manalo ngayon. Dahil sa sarili mong galing. Itinatag mo ang Yuning Group, wala pang isang buwan. At narating mo na ang ganitong antas ng tagumpay. Ang iyong kinabukasan ay magiging mas maliwanag pa. Ang dalawang kabataang ito ay napakagaling sa murang edad pa lang. Oo, narinig ko pareho silang. Wala pang 30 taong gulang at napakakakayahan na. Pero tingnan mo, maganda silang tingnan ng magkasama. Ang isang kagaya ni Binibining Reyes ay nanatili sa Grupo Reyes bilang vice-presidente sa loob ng 5 taon. Kung alam ko lang, pinursigi ko na sana ng anak ko, naligawan siya. Eh di sana ako na, ang pinakamayaman ngayon. Salamat sa inyong lahat. At sa Grupo Garcia Capital, sa inyong suporta, sa pag-usad, ang Grupo Gabriel at Sofia ay patuloy na magpapalalim ng aming gawain sa fashion design at maghahanap ng mas maraming posibilidad. Salamat! Sofia, kanina habang nagsasalita ka sa taas, ang itsura mo, ang kinang mo, parang bituin. Tulad noong bata pa tayo. Sa puso ko, ikaw ang laging ipagmamalaki ko. Hoy, parang kilala ko, yung lalaking yun. Siya ang presidente ng Grupo Reyes, ang pinakamayaman sa Maynila. 3 taon na ang nakalipas, ang Grupo Reyes, ang numero 1 sa industriya ng fashion. Siya mismo, ang tumanggap ng parangal noon. Pero hindi ba't nabalitaan ko, ang Grupo Reyes ay nalubog sa mga iskandalo, at nalugi na, anong ginagawa niya rito? Marco, ano na namang eksena ang ginagawa mo ngayon? Noong huli sa bahay ng pamilya Cruz, nanggulo ka sa hapunan ng pamilya. Sina Ginoo at Ginang Cruz, ilang araw na hindi nakatulog dahil sa'yo.
Dahil kay Gabriel, pinatawad kita noon. Huwag mo akong pipilitin na gumawa ng aksyon dito. Hindi ko alam. Sophia, pasensya na. Hindi ko na ulitin. Kung ang grupo Reyes ay nalugi na, hindi na siya negosyante. Sino ang nagpasok sa kanya? Lumabas ka. Umalis ka na. Narinig ko na si Marco ay pinromote ang isang intern na walang alam bilang vice-presidente. Pinalayas pa ang sariling asawa. Ang gago talaga. Paano naging karapat-dapat dito ang tulad niya? Marco, noong nakatayo ka rito, 3 taon na ang nakalipas para tanggapin ang award mo. Hindi ko inakala na magwawakas ito sa ganito ngayon. Nasaksihan kong umangat ka sa tuktok. Nasaksihan kong ipagdiwang mo ang tagumpay mo. Ngayon, lahat ay gumuho na. Marco, nakikita mo na mismo. Walang may gusto sa iyo dito. Umalis ka na lang. Sophia, alam kong nakakainis ako, ngayon. Pero ngayong araw, kailangan kitang makita. Narito ako para batiin ka. Talaga. Marco, ang grupo Ford at kumpanya ni Sofia ay nagtulungan. Isang malakas na alyansa. Sa loob lang ng wala pang 3 araw, naubos na nila ang lahat ng market share ng grupo Reyes. Ang isang taong mapagmataas tulad mo, ay buong pusong babati kay Sofia. Tapat ang pagbati ko, nagtatag ako ng bagong kumpanya. Magsisimula ako mula sa wala. Para ituwid ang lahat para sa'yo at kay Gabriel. Sophia, talagang gusto kitang batiin. Pwede mo ba akong palakasin? Tulad ng ginawa mo 3 taon na ang nakalipas. Sophia, nakuha ko na ang tropeo. Tingnan mo. Ang Scott Group, ang number 1 ngayong taon. Marco, maligayang bati. Salamat, Sophia. Hindi ko makukuha ang parangal na ito kung wala ang tulong mo. Sa mga susunod na araw, magtutulungan tayo. Ang Scott Group ay nalampasan na ang mga pagsubok nito. Mula ngayon, pagbubutihan ko ang pagtrato sa'yo. Well, maligayang bati nga pala. Ginoong David. Miguel, umalis na tayo. MMHMM. Nakapirma na ako sa mga papeles ng diborsyo. Mga papeles. Pero sa mismong sandaling ito, wala akong lakas ng loob na ibigay ang mga ito. Sophia, ayoko na talagang tapusin ang relasyon nating dalawa. Ikaw ang pag-ibig ng buhay ko. Sophia, ano pa bang kailangan kong gawin para patawarin mo ako? Marco, hindi ba ikaw ang ayaw tumulong sa akin? Hindi ba gusto mong makulong ako? Kung kaya kitang saktan, kaya ko rin siyang saktan. Sofia, pangalawa na ito. Ngayon, ipararanas ko sa'yo kung paano mawala ang taong pinakamahal mo. Anong gusto mong hapunan? Ako na ang magluluto para sa'yo. Kahit ano ang lutuin mo, ayos lang sa akin. Sige, Tara, pumunta tayo sa lumang bahay at magluto rin para sa mga magulang mo. Eldenet, Ingat! Sophia, ibibigay ko ang buhay ko. Makita kang masaya. Iyon ang paghingi ko ng tawad at ang paraan ko para bumawi sa'yo. Anong nangyayari? Bakit hindi humandar ang kotse? Buisit. Anong nangyayari? Sige, lumabas ka. Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Ikaw pala. Sino ka? Ang kapal ng mukha mong. Pakialaman ang kotse ko. Isabel. Hindi ako tanggang tulad ni Marco. Nasaktan mo na si Sofia noon. Hindi ko hahayaang saktan mo siya muli. Ang ginawa mo, binigyan mo siya ng alak kahit allergic siya. Hindi ko palalampasin yun. Paano mo nalaman yun? Paano mo nalaman? hindi ba't sinabi ko sa kanila? Napalitan ng malakas na alak, bakit ang sama-sama pa rin ang pakiramdam ko? Bakit ang sama-sama pa rin ang pakiramdam ko?
Pasensya na yan, Sofia. Kailangan mong ikaw at si Marco ay magdiwang ng inyong anibersaryo sa ospital. At ako naman ay narito kasama si Marco. Pinakikinabangan ng araw na ito. Ha? Ang mga private investigator na pinondohan ng Grupo Garcia, kung hindi man lang nila natuklasan ang iyong maliit at panggagong plano, ano pa ang silbi nila sa akin? Ano pa ang silbi nila sa akin? Kaya pala alam mo na lahat. Sinira mo ang sasakyan ko nang maaga pa. Naghihintay lang na dumating ako ngayon. Sige, natalo ako. Pero ikaw ang karapat-dapat mamatay, Sofia. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana ako napasok sa gulo na ito. Pangarap lang yan. Kung hindi dahil sa kabaitan ni Sofia, wala ka sanang karapatang tumuntong sa Grupo Reyes. Isabel, ikaw ang karapat-dapat mamatay. Isabel, ikaw ang karapat-dapat na mamatay. Hindi ko inakala na ang allergic reaction ni Sofia na ikinapunta niya sa ospital ay gawa mo pala. Isabel, paano naging ganito? Kasuklam-suklam ang isang tao. Talagang bulag ako nang kunin kitang trabahuhin sa Grupo Reyes. Tumahimik ka. Ano ba ang meron kay Sofia na wala ako? Mas magaling lang siya sa akin, sa pagiging ipinanganak sa tamang pamilya. Kung hindi siya, ipinanganak sa Grupo Cruz, paano siya magiging mas magaling kaysa sa akin? Ang dapat na nakaupo bilang Viuda Reyes ay ako. Baliw ka. Isabel, mali ka. Ang yaman ay bagay na ipinanganak ka ng meron. Pero ang kakayahan ay bagay na pinaghirapan. Ang dahilan kung bakit ka tinanggal sa Grupo Reyes ay dahil bukod sa mga dayaan, maduduming paraan, wala kang ibang alam. Kasinungalingan yan. Ang tinatawag mong kakayahan ay ang paggamit lang ng mga pamamaraang nakakahiya, pagubos ng lahat ng pakana, para mapasaya ang isang lalaki. At ang tinatawag mong mga plano ay wala nang iba kundi mga basurang hinugot mo sa aking basurahan. Sinasamantala mo lang ang labis na awa ni Marco. Nagpapanggap bilang biktima para makuha ang simpatiya. Umangat ka sa pamamagitan ng pagpapasaya sa mga lalaki. Nasaan na nga ba ang kakayahan mo? Sa paningin ko, hindi ka katumbas kahit ng isang buhok ni Sofia. Papatayin kita. Dinaya mo ang lahat sa kumpanya. Sinasamantala mo ang tiwala ni Marco sa'yo. Kumakalat ka ng chismis at paninirang puri. Nagtatanggal ka ng empleyado. Narating mo na ang puntong ito. At wala kang masisisi kundi ang sarili mo. Ito ang karma mo. Kasinungalingan yan. Nagsisinungaling ka. Hindi yan totoo. Isabel, hindi tayo kailanman nagmula sa iisang mundo. Isang babaeng tulad mo. Kung hindi lang dahil sa otoridad na ibinigay sa'yo ni Marco. Ni wala kang karapatan na tumayo sa harap ko. Dalhin niyo siya. Asikasuhin niyo siya, ayon sa patakaran. Isabel, sa paggawa mo ng ganyan kay Sofia, karapat-dapat kang mamatay. David, paano mo nasabi yan tungkol sa akin? Nakalimutan mo na ba? Ikaw mismo ang nagsabi, ako ang pinakakakayahang intern na nakita mo, ang paborito mong intern. Ang mga custom na damit, ang mga alahas. Ang opisina ng Vice-Presidente, ibinigay mo lahat yan sa akin, gamit ang iyong sariling mga kamay, hindi mo ba naalala? Tumahimik ka. Huwag ka nang magsalita. Hindi ganoon. Hindi ko ginawa ang mga yon. Niloko ako ni Isabel. Sofia, kailangan mong maniwala sa akin. Sofia. Tito, tita, kumain po kayo ng prutas. Sofia, pumunta kami rito ngayon para humingi ng paumanhin sa'yo. Tito, tita, huwag po kayong ganyan. 6 na taon na po kaming kasal ni Marco. Sa lahat ng mga taong iyon, palagi ninyo akong itinuring, na parang sarili ninyong anak. Nakuha ko ang lahat ng meron si Marco. Doble pa nga. Wala po kayong utang na loob sa akin. Hindi na kailangang humingi ng paumanhin. Ang tarantadong si Marco. Sobrang pinalaki namin siya. Dominante na siya mula pagkabata. Palagi naming inisip, kahit anuman ang mangyari, may mabuti siyang puso. Pero hindi namin inakala, nagagawa siya ng ganito. Sofia, sa pagkakataong ito, si Marco, talagang nagkamali.
Pinagalitan ko na siya, ayon sa patakaran ng pamilya. Siya mismo, ay naunawaan na ang kanyang pagkakamali. Tinanggal din niya ang intern na yon, ipinadala sa madilim na silid. Tingnan mo. Nang ikaw ay nasa panganib, hindi pa rin siya nagdalawang isip. Naisugal ang sarili niyang buhay, para itulak ka palayo sa kotse. Oo. Pagkatapos ng lahat, kayong dalawa, ay may napakaraming taon ng pagmamahalan. At nandyan din si Gabriel. Sa totoo lang, si Marco, ay hindi naman masama ang puso. Iniisip namin. Sana, na kayong dalawa ay magbati. Sofia, maaari mo bang bigyan si Marco ng isa pang pagkakataon? Bigyan kaming dalawa ng isa pang pagkakataon. Pwede bang bigyan niyo si Marco at kami ng isa pang pagkakataon? Mag-asawang David, lagi ko kayong iginagalang. Pero sa pagitan ni Marco at ako, wala nang pag-urungan. Gayunpaman, si Marco ay anak pa rin na aking pinalaki sa lahat ng mga taong ito. Ang kalagayan niya ngayon ay nakakaalarma talaga. Ayaw naming magsisi siya habang buhay dahil dito. Para sa kapakanan ng pagsasama ninyo. Pwede ba kayong... Alam ko, hindi naman talaga nagloko si Marco. Emosyonal lang siyang nagtaksil, pinagkanulo niya ang relasyon namin. Pero ang malungkot na katotohanan, pagdating sa puso, ang mga mata ko ay hindi makapagtiis ng kahit isang butil ng buhangin. Sa pagitan namin, wala na talagang pag-asa. Ang ilang pagkakamali kapag nagawa na, ay walang daan pabalik. Naiintindihan ko. Sofia. Sa huli, kami ang may kasalanan sa'yo. Hihikayatin ko si Marco na pirmahan ang mga papeles ng diborsyo. Pero apo ko si Gabriel. Si Gabriel ay patuloy na aalagaan ko. Pwedeng bumisita ang pamilya David anumang oras. Mag-asawang David, paalis na kayo. Nakakatakot ka, akala ko. Anong kinakatakot mo? Siyempre naman. Ikaw ang kayamanang hinintay ko sa loob ng 20 taon. Kung mawawala ka ulit, ano na lang ang gagawin ko? Parating na. Ano ito? Binibini, anonymong dokumento ito. Pakipirma po. Anim na taon ng pagsasama, tapos pareho kaming nasaktan. Puno ng mga peklat. Mula ngayon, kami ni Marco ay tuluyan ng maghihiwalay ng landas. Gusto ko na lang mag-focus sa sarili ko. Tita Elena, pasensya na po ulit. Sa natitirang linggo, Aalis ka na. tapos na ang oras ng pagbisita, ngayong linggo. Parang, matagal na rin, hindi ko pa rin nakikita si Sofia. Siguro, hindi pa niya ako napapatawad. Tapos na ang visiting hours para sa linggong ito. Sa nakalipas na 2 taon, dumadalaw ka kay Gabriel. Tuwing linggo, palaging nasa oras. At laging marami kang daladalang laruan para sa kanya. Mas nagiging magaling ka na rin sa pag-aalaga sa kanya. Ang laki ng pinagbago mo. Masigla na ng masigla si Gabriel ngayon. Alam mo, kung ganito ang trato mo, kay Isabel at kay Gabriel noon pang 2 taon, hindi ka nila iiwan. Noon, sobrang mahal ka ni Isabel. Paano kayo napunta sa ganitong sitwasyon? Kasalanan ko ang lahat. Hindi ko pinahalagahan si Sofia. Ngayon, ginagawa ko ang lahat para alagaan si Gabriel. Ibinangon ang kumpanya. At naging pinakamayaman na naman ako sa lungsod. Sana balang araw, maalala ako ni Sofia. Na makita niya ako. Kahit 1 minuto lang. Narinig mo ba? Ikakasal na si Isabel. Ito ang magiging kasalan ng siglo. Siyempre narinig ko. Ang venue ay napakalaki at marangya. Nakakaiinggit naman. Isa ang nag-iisang tagapagmana ng isang malaking yaman. Ang isa naman ay ang prinsesa ng isang conglomeratong overseas. Talagang perpektong pagtutugma iyan.
Sabi nila, si Mr. Ford ay naghintay kay Isabel sa lahat ng mga taong ito. Sa wakas, nagbunga rin ang kanyang paghihintay. Pasensya na po, David. Ang ganda ng pagtutugma nila. Sobrang bagay sila sa isa't isa. Oo. Ayos lang po ba kayo, sir? Ayos lang. Gusto niyo po ba ng juice? Ngayon, ating tanggapin ang bagong kasal para uminom ng seremonyal na tagay. Naway ang inyong buhay na magkasama ay mapuno ng tamis at walang hanggang kaligayahan. Gusto ko talagang uminom. Pero ang tagay na gusto ko ay yung mula 8 taon na ang nakalipas. Paumanhin po, sir. Wala. Hindi pa nagsisimula ang seremonya. Mamimasyal lang muna ako. Tama sila. Sina Sofia at Miguel. Ay bagay na bagay. Pero, ganitong klaseng litrato. Ganito rin ang kuha namin 8 taon na ang nakalipas. Kayong dalawa, lumapit ng kaunti. Lalong lumapit. Sige, ayos na. Ngayon naman, ngitian ninyo ang isa't isa. Marco, napakasaya ko ng pakasalan kita. May sasabihin akong sikreto. Hindi ito arranged marriage. Dahil ikaw ang lalaking minahal ko, ng unang pagkakita. Sa buong buhay ko, ayokong mapalayo sa'yo. Hoy, ang ganda ng pose nyo. 3, 2, 1. Hindi ko inakala na balang araw ang asawa kong si Sofia ay magpapakuha ng wedding picture kasama ang ibang lalaki. Kasalanan ko ang lahat. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko na siya mabawi. Hoy, sir. Ikaw ba ang kapatid ng bride? Bakit ngayon ko lang? Kita na kita? Sir, ikaw ba ang kapatid ng bride? Bakit kaya hindi kita nakita dati? Pwede mo namang sabihin yon. Ayan, paliwanag na. Tropa ako ni Miguel. Ikakasal siya ngayon. Masaya talaga ako para sa kanya. Alam mo, kami ni Miguel, Sofia, magkapitbahay kaming lahat noong nakatira pa siya sa kapital. Si Miguel at Sofia ay magkasama ng lumaki. Simula nang maipanganak si Sofia, halos nakalaan na siya sa pamilya Garcia. Ang mga Garcia ay itinuring siyang ginto. Talaga? Iyon ay isang bagay na hindi ko pa narinig kay Sofia. Well, hindi naman talaga. Masayang kwento iyon. Ibig kong sabihin, sino mag-aakala na paglaki namin, ang kinabukasan ng tropa ko ay maaagaw ng anak ng isang pangalawang klaseng negosyante? Ang nauna ay natalo ng nahuli. Anong klaseng katwiran yon? Hindi ko talaga maintindihan. Ano ang kulang kay Miguel kumpara sa kanya? Sinabi mismo sa akin ng tropa ko na mula noong bata pa siya, sinto-sinto na siya kay Sofia. Sinto-sinto. Anak, tingnan mo. Ang binibining iyon, si Isabel. Ang sinasabi ko sa'yo, ang tagapagmana ng Grupo Cruz. Bumalik siya sa bansa. Lalo na para maghanap ng business partner. Lahat ng nandito ngayong gabi ay para sa kanya. Kung ang ating SWAT group ay makakapagsosyo sa kanya, magiging napakaganda iyon. Maganda siya. Siguro ako rin ay sinto-sinto sa kanya. Sir, anong sinabi mo? Ay, wala.
Buti na lang, yung lalaki mula sa Hangzhou, hindi niya alam kung ano ang meron siya. Narinig ko na palagi silang nag-aaway sa 6 na taon ng pagsasama nila, at siya pa ang kumampi sa isang babaeng walang pinag-aralan, walang kasanayan, isang tunay na problema. Pinahirapan niya si Isabel sa lahat ng lugar. Si Isabel ay hindi na talaga nakatiis, kaya hiniwalayan niya ang kanyang ex-husband. Si Miguel ay nakuha na rin ang pagkakataon niya. Pagkatapos maghintig ng mahigit 20 taon, nagtagumpay na rin siya. Bilang kaibigan niya, natutuwa talaga ako para sa kanya. Ex-husband ni Sofia ay isang tunay na gago. Pero narinig ko na si Isabel ay may nararamdaman pa rin para sa kanyang ex. Kung hindi, noon pa, hindi sana niya ipinanganak ang kanilang anak kahit delikado sa kanyang buhay. Sayang naman. Gabriel, muntik ko nang makalimutan. Nandyan pa si Gabriel. Hoy, magsisimula na ang seremonya. Saan ka pupunta? Para kay Gabriel, at para sa sarili ko. Susubukan ko pa ito sa huling pagkakataon. Ngayon, malugod po nating tanggapin ang bagong kasal. Ang aming anak ay sa wakas, nakita na ang kanyang kaligayahan. Ikaw, lalaki, tinatanggap mo ba ang babaeng ito bilang iyong asawa upang mahalin siya, igalang siya, at protektahan siya? Hanggat kayong dalawa ay nabubuhay? Mahal ko siya. Nang higit pa sa pagmamahal ko sa sarili ko. Ikaw, babae, tinatanggap mo ba ang lalaking ito bilang iyong asawa upang maging kanyang kabiyak at pumasok sa kasal na ito? Ngayon, ang lalaki ay magsusuot ng singsal. Sofia, parang hindi totoo. Ang lahat ng ito, parang panaginip lang. Hindi ko inakala na ang batang lalaki na kalaro-laro ko noon ay talagang lalaki at magiging prinsipe ko. At hindi ko rin inakala na ang prinsesa mula sa mga kwento ay talagang pakakasalan ako. Teka, sandali. Diyos ko, anong nangyayari? Sa isang kasal, paano nagkaroon ng isang bride at 2 groom? Alam mo, parang pamilyar siya sa akin. Naalala ko na. Siya ang dating CEO ng Grupo Reyes, ang ex ng bride. Ang Grupo Reyes, hindi ba ito nabangkarote dahil sa isang intern? Hiwalay na sila, tapos dito siya samipot na ganyan ang suot sa kasal. Sinusubukan ba niyang pigilan ang kasal? Marco, ang tanging dahilan kung bakit kita tinitiis ay dahil ikaw ang tunay na ama ni Gabriel. Naging mapagpasensya ako sa'yo, paulit-ulit. Nagkagulo ka sa handaan ng Pamilya Cruz. Naging emosyonal ka sa award ceremony ni Sofia. Pero hindi ka dapat nandito. Ito ang kasal ko kay Sofia. Nasaktan mo siya sa loob ng 6 na taon. Hindi ba sapat na yon? Tama si Miguel. Marco, huwag mong kalimutan. Hiwalay na sa'yo ang anak ko. 2 taon na ang nakalipas. Ngayon, sa wakas, nakahanap na siya ng kaligayahan. At gusto mo pang sirain ito para sa kanya? Wala kaming utang na loob sa'yo. At mas lalong wala si Sofia. Nag-anak siya para sa'yo. Inalagaan ka niya sa loob ng 6 na taon. Hindi ba sapat na yun para sa'yo? Sino ang nagpapasok sa'yo? Lumabas ka. Ginoo at Ginang Cruz, paumanhin. Hindi ako nandito para guluhin ang kasal ni Sofia. Kung hindi ko, ito gagawin ngayon. Pagsisisihan ko ito habang buhay. Sofia, gusto ko lang ng isang huling sagot. Sofia, gusto ko lang ng isang huling sagot. Marco, sa pagitan natin, tapos na talaga yon. 2 taon na ang nakalipas. Ang katotohanang pinapayagan kitang makita si Gabriel. Minsan sa isang linggo ngayon, ay ang pinakamalaking pagbibigay na magagawa ko para sa'yo at sa buong pamilya mo. Sofia, alam ko, nasa nakaraang 6 na taon, nagkamali ako. At alam kong ikaw ay taong malinaw ang hangganan. Kapag umalis ka, hindi ka nalilingon pa. Pero 8 taon na ang nakalipas. Asawa kita. Sa araw ng kasal natin, sinabi mo, na mamahalin mo ako magpakailanman. Na tayo ay magkasama habang buhay.
Sofia. Simula ngayon, asawa kita. Marco, sa mga darating na araw, basta't hindi mo ako iiwan, hindi kita kailanman pagtataksilan, basta't magiging tapat ka sa akin. Hindi tayo maghihiwalay habang buhay. Marco, hindi pa ako nagkasala sa isang pangako. Pero huwag mong kalimutan, ikaw ang nag-iwan sa akin para sa isang intern. Hindi pa ako nagkasala sa pangako sa sinuman, pero siguradong hindi ko mamahalin ang lalaking nag-iwan sa akin. Marco, umalis ka na. Marco, umalis ka na lang. Bingi ka ba? Hindi ka na mahal ni Sofia. Gusto niyang umalis ka. Kung hindi dahil sa'yo. Ang anak ko, hindi sana nagdusa sa lahat ng mga taong ito. Dapat matagal na siyang umalis sa'yo para hanapin ang sarili niyang kaligayahan. Sige na, lumabas ka. Ano man ang kaya ni Miguel, kaya ko rin. Mag-aaral akong magluto para sa'yo. Aalagaan kita sa bawat maliit na bagay. Maghihintay ako sa'yo ng ilang taon, kahit habang buhay. Sofia, alam kong nagkamali ako. Pero ang pagmamahal ko sa'yo, ay hindi kakaunti kaysa sa kanya. Nakikiusap ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Please. Ang pag-ibig na dumating ng huli ay hindi tunay na pag-ibig. Bukod doon, hindi na kita mahal. Taong tapat ako. Mula ngayon, ang puso ko ay para lang kay Miguel. Marco, may mga bagay na dapat pang tumagal. Pero marupok din sila. Nasira na ang pag-ibig natin. Hindi na ito maaayos pa. Mula ngayon, gusto ko lang mabuhay ng malaya. Kasama si Gabriel. Doon ko lang na-realize, ang ilang tao kapag nawala, ay tuluyan ng mawawala. Sofia, kung alam ko lang na ikaw at ako ay hindi na makakabalik sa dati nating pagkakatao. 8 taon na ang nakalipas na yung araw. Dapat mas mahigpit kong hinawakan ang kamay mo. Nang mas mahigpit. Mas mahigpit pa. Sofia, sa nalalabi kong buhay, mananatili akong magbabantay sa'yo. Pero hindi na kita aabalahin pa. Mula ngayon, magkunwari na lang tayo. Na wala lang ang lahat.